Ganyan ba ang issue ng inyong motor? Napakaingay nung makina. Kaya naman sa bidyong ito, step by step, hanapin natin yung eksaktong sira nito. Kaya kung ganyan ang hanap mo, para sa inyo to. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May din na rito Honda TMX 155. Ang issue ng motor ni boss, napakaingay ng makina. So kaya natin binuksan yan yung cylinder head, cylinder block para makarbon natin yung kanyang makina, ma-refresh natin. Tapos chinek ko na rin yung kanyang cam gear, yung connecting rod, okay naman. Sa unang video nakita nyo napakaingay. So dito sa clutch hindi ko pa siya nabubuksan. Tinanggal ko na yung tornilyo, tanggalin natin itong takip para makumpirma natin kung dito nga ba nagmumula dahil yung kanyang tunog pinaghalong-halong clutch damper, may kumalas na tornilyo. So yan na, baklasin na muna natin para makumpirma natin yung ganong ingay ng kanyang motor. So baklasin natin to. Check natin yung kanyang clutch damper. So automatic sira yung kanyang clutch damper. Yun oh. Tanggal yung tornilyo ng kanyang rotary oh. So ito marahil yung parang kumakalansing, nakala mo na may bakal na pumupukpok. Ayan oh. Oh, tanggal yung tornilyo po niyan. So kaya nga sabi ko, parang pinagalong clutch damper o may kumalas na tornilyo. So tanggalin natin yung kanyang rotary. So yung mga padreng, ito yung kanyang clutch housing at kumpirmado nga nasira yung kanyang clutch damper. Magpapalit tayo nito, sasabay na rin natin yung kanyang clutch lining. Itong pinagbumulan ng ingay, clutch damper at yung kumalas na kanyang mismong rotary. At eto na nga yung ating clutch housing na pinalitan natin ng clutch damper. Check natin at wala na siyang alog at pwede na nating ikasa. Huwag natin kalimutan mga padreng na ilagay yung kanyang special washer o yung spline washer na tinatawag. So ganito yung kanyang itsura. Ilagay lang natin tapos pihitin. At pwede na natin ilagay yung kanyang clutch wheel. At take note lang mga padreng, sa pagkakabit ng clutch lining dapat babad po yan sa langis. Ang purpose kasi natin dyan, pagbabad sa langis mas matagal yung buhay at agad hindi masisira. At sa pagkakataon mga padreng, pwede na natin ikasa yung clutch lining, kanyang clutch plate, clutch lining, clutch plate. Alternate lang po yan hanggang sa maubos natin yung 5 clutch lining. Mga padreng, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. At pwede nyo rin po akong message sa aking YT channel o sa Facebook page. At nang sa ganun, ma-schedule po natin ang inyong mga motor. Sa pagkakataon yan, pwede na natin ikabit yung kanyang clutch. Pit-pitin lang natin ng kaliwa pa kanan hanggang sa lumapat siya ng maigi. Napaka-importante kasi mga padreng na dapat alam natin yung step by step upang maiwasan natin yung pagkakamali. Sa pagkakataon yan mga padreng, lumapat na yung clutch hub. Ang gawin lang natin dyan, hinihila ko lamang yung kanyang clutch wheel. Sapagkat may pagkakataon na pag hindi po lapat yan, lining na yan nakabuka o hindi siya dikit-dikit, hindi po gagana yung ating clutch. At linagay ko na muna yung washer, syempre yung O-mark sa labas yon, tapos lagay natin yung kanyang castle nut at tigpitan natin ng power tools. Ang issue nito mga padreng, napakaingay ng makina. Yun nga, kumalats nga dito sa kanyang clutch side, kaya napaka-importante na napakaigpit ng bawat tornilyo. At sa pagkakataon yung mga padreng, pwede na natin higpitan yung kabitan natin yung clutch spring, kabitan natin yung kanyang clutch lifter, yung release bearing, tsaka yung kanyang
rad. Pag nalagay na natin yung apat na spring na yan mga padreng, lagay na natin yung kanyang clutch lifter, tapos yung kanyang 10mm tornilyo. Kailangan yan lapat na lapat, proper na ikpit dahil nga minsan sumisipak yan yung clutch lifter, kaya dapat dahan-dahan lamang po yan. Mga padreng, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood dito sa ating munting channel. Sana po ay natututunan kayo at lagi po kayong mag-iingat sa paggagawa at pagwa-wiring. So yung mga padreng, dito naman tayo sa gawing block. So dinouble gasket ko para iwas tagas. So lininilis ko na rin mga piston, cylinder block, cylinder head, at pwede na itong ikasa. So yung mga padreng, ito na yung Honda TMX 155 na may kakaibang tunog. Ayun nga, yung kumalas yung kanyang rotary, tsaka yung kanyang clutch damper maluwag na. Try natin panda rin, check natin ang kanyang pagbabago. Tsaka natin. Ayan napakapino na ng motor ni boss. Ikis sa mangyari sa inyo yung may mga kakaibang tunog, so sundan nyo lang yung video. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.